Umabot na sa 292 ang bilang ng mga kandidato sa Abra na umatras sa laban sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon. Ito ay ayon sa Philippine National Police nitong Lunes, Oktubre 30. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagsama kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney George Garcia sa Abra nitong linggo habang sinusuri ang sitwasyon sa lugar. We were personally briefed together with the COMELEC Chairman and we itemized yung mga nag-withdraw na candidates. Actually, a total of 292 yung nag-withdraw doon. And what is glaring is that pag tinan mo per municipality, nag-average of 4 and 3 and 2 mga ganun lang na nag-withdraw na barangay updates and other SKs. Ang medyo malaki is sa Sarapana, which is 9 out of 7. But according to yung gaya ng urang sinabi natin, it's a culture na talagang nag-uusap ang mga elders. And yung iba, 90, I think 90, more or less 90. Yung mga nag-withdraw na alas candidates ay subject for disqualification. So parang inaahala nila. Ilan sa mga nalabang dahilan ng pag-atras ng mga kandidato ang nararanasang banta sa buhay ng mga ito. Samantala, kinumpirma rin ng PNP ang pag-atras din ng ilang guro bilang electoral board members sa Abra dahil na rin sa takot. Kung kaya't kinakailangan palitan ito ng 39 na pulis bilang substitute poll workers, kasabay ng pagpapakalat ng mahigit sa 300 pang pulis sa Abra upang tiyakin ang seguridad ng lalawigan sa gitna ng pagsasagawa ng halalan. Matatandaan na noong Oktubre 18 ay iniulat ng COMELEC na nakatanggap sila ng report na isang kandidatong tumatakbo sa pagkabarangay councilor ang pinagbabaril kung saan ito ay namatay sa Bukay, Abra. Like in Abra alone, we have deployed 39 trained PNP BIs. And in Maguindanao del Sur and Bayan. Samantala, kasunod ng pagtatapos ng botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan, tiniyak naman ng PNP ang ligtas na pagbiyahe ng mga ballot boxes na naglalaman ng boto pabalik sa COMELEC. Kasabay dito ang pagdaragdag ng mga tauhan ng PNP na sasabay sa paghahatid sa naturang mga balota. But this time, with more security. Yung mga personnel natin who were used as a security in these voting machines, they will also be utilized as a additional security to the transport of these ballot boxes to the COMELEC. Kasi noong una wala pang laman, medyo less than threat. But this time that may laman na, medyo mas mahirap. So we have to double the security. And all these things have been considered in the preparations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.